Hi guys, maaga pa lang patungo na kami para maghanap ng bonsai materials. Tara, samahan nyo kami guys. Sa daan pa lang mag-i-enjoy ka na guys. Napakaganda ng mga puno at saka tanawin dito. First time kong makarating sa lugar na to guys. May kaibigan tayo na isinama tayo dito sa lugar na to guys. At tamang-tama na makahanap tayo dito ng mga bonsai materials. Yan, kung mapapansin nyo guys, may mga wild dito na bulaklak, makahiya at napakaganda. Ito naman guys, tsaang gubat. Ayan, yung tsaang gubat na sinasabi. At ito, may mga bulaklak pa tayo na daanan dito guys sa daan. Ito yung wild din tong mga halaman na to at napakagandang tingnan. Talagang nature na nature ang dating. At kakaiba yung tanawin dito. Iba yung pakiramdam guys. At ito, nakita natin, ito yung yellow bell. Malaking puno siya at nagandahan tayo guys. Kaya humanap tayo sa paligid na pwede nating i-hunt. At hindi naman tayo nabigo guys. Binigyan tayo ng kaibigan natin dito ng isang puno ng yellow bell at binigay niya sa atin to at agad-agad natin kinuha kaagad guys. Magandang materialis to para sa bonsai natin. Pinutol na muna natin guys ang mga sanga niya. Ayan guys, para madali nating makuha yung puno niya. At pagkatapos nating makat yung mga ugat, ngayon ay putulin na natin yung pinakasentrong ugat niya guys para makuha na natin. Ayan guys, nakuha na natin, ang ganda. At guys, pagkatapos nating makuha yung yellow bell, tumuli ulit tayo sa paghunt. Dito tayo sa gubat na. Ginagawa mo. Andito na tayo guys sa medyo gubat-gubat at mahirap ang daan. Kung mapapansin nyo, ang daan maraming bato at matatalim ang bato guys. Ayan, mapapansin nyo na marami ditong mga wild na halaman. Ito guys, ang lugar na to ay
daanan ng tubig sa panahon ng tag-ulan. Dito bumabagsak yung mga tubig galing sa itaas. At pag panahon naman tag-araw, dinadaanan to ng mga tao pagkuha ng mga puno ng kawayan. Dito kasi nakatanim yung mga puno ng kawayan at magaganda ang puno dito, malalaki. Dahil nga sagana sa tubig siya. At lugar na to ay yung mga halaman palibasang daanan ay pinuputol nila, tinatabas. Kaya karamihan dito maliliit na yung mga puno. Kumbaga sa mga puno na lang yung natitira. At hindi siya gaano lumalaki. Bihira na lang yung malalaking puno dito, guys. At ang isa pa ay maraming bato sa lugar na to. Kung ang halaman ay matsyempo sa may lupang lugar, dun may pag-asa sila na lumaki at tumaas. At mas marami talaga dito na yung maliliit lang, guys. Gawa ng mabato nga sa lugar na to, hindi gaanong lumalaki ang mga puno. Sa panahon ng tag-ulan, yan, sagana sila sa tubig. Kaya kahit nasa batuhan sila, guys, ay buhay pa rin. Ayun guys, may nakita tayong na kamuning tulis. Kunin na natin to. At pinuputo lang to ng mga dumadaan dito. Kunin na natin to dahil sayang naman. Nakadikit siya sa gilid ng bato, guys. Gamitan na natin ng lagari ito, guys, para makuha natin. Mababaw lang ang kanyang pagkakatubo dito sa konting lupa, guys. Ayan, nakuha na natin ang kamuning tulis. Tanggalin na natin yung mga sanga niya. Ayan, guys. Ganda niyan pa. May nakita rin tayo na limonsito. At ang cute niya. Kunin na rin natin to, guys. At wala pa akong limonsito. Putulin na muna natin yung mga sanga, guys, para madali natin makuha yung puno niya. Kasi matinik siyang hawakan pagka hindi natin tinanggal yung mga sanga niya. Ayan, pinutol na natin, guys. Guys, putulin natin yung mga ugat niya para madaling makuha. Ayan. Tapos naiwan na lang yung pinaka-sentro niya na ugat. Katingin na rin natin yan para makuha natin ng lemonsito na yan. Ayun. Ayan, guys, nakuha na natin. Ito na yung bonsai materials natin. At hanggang dito na lamang po ang video natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyo.